braso, padagdag ng petay belo. Ang ganitong problema po no sa amplifier mo, ito pala ay 733 karaoke amplifier. Ito po ay may power no at dinala dito sa atin. Ang pinaka problema po nito ay walang inilalabas no na output. At dito po no sa panlabas ay nakikita natin na talagang ito ay sariwa pa. Ito po kasi hindi pa nabubuksan no at makikita natin yan, nandito pa yung kanyang sticker no, yung pinaka level na talagang hindi pa nagagalaw. Ngayon po ay ipapakita natin no at ididetalye natin kung ano nga ba yung madalas na tinatamaan sa ating mga amplifier kasi pare-parehas lang naman yan. Siyempre kung magkano nga ba ang gastos sa ganitong issue o problema no at nakadepende sa pyesa na ating papalitan. Ito po ngayon ang mga problema. Itong ating relay na 12 volt ay ayaw mag-switch. Sibak din no itong ating high voltage na transistor at itong ating resistor na 220 1 watts durog din. Dito sa kabilang bahagi ay putok din itong capacitor na 25 1000 microfarad. Na dahilan naman kung bakit itong ating relay ay ayaw mag-switch na siya naman magko-contact no para magpakawala ng tunog sa ating speaker output. Ito ang capacitor na ating ipapalit at isa ito no sa ating mga binili. At mamaya ibabanggitin natin no kung magkano nga ba ang aabutin sa ganitong problema. Pagkapalit ko pala ng ating capacitor diyan ay nag-switch na no yung ating relay. Di nag-testing ako, akala ko okay na no. Ang problema yung left lang na speaker ang gumagana at yung right ay wala. Kaya nagdesisyon ako na palitan ko na rin lahat no ng kanyang transistor. Pwede rin naman no na wag nang palitan yung transistor na gumagana. Pero para sa akin kasi, para sa iko-komportable ko no bilang isang gumagawa, ay kailangan ko ng palitan ng sabay-sabay para kung dumating man yung time na ibababad dito ng may-ari ay wala ng problema. Kasi may pagkakataon po talaga no na kapag hindi pinalitan ay maaaring bumitaw. At wala po yung kaibahan no sa backlight ng mga TV. Ito ay halimbawa lang. Ang backlight ng TV ay may 4 na linya po yan. Ngayon kung isang linya doon ang napundi at yun lang po no ang pinapalitan mo sa yung technician ay maaaring hindi magiging pantay no yung liwanag na ibinibigay at maaaring sumunod no yung tatlo. Pwede po kasing yun ay hindi tumagal at mapupundi na rin. Yun lang po ang isang halimbawa na maaari kong ibigay para higit po nating maunawaan no kasi maaaring magtaka ka buo naman yung LED pero bakit pinalitan pa natin. Ito naman ang resistor natin 220 ohms 1 watts. Ang color coding pala nito red, brown at gold. Ngayon po ito yung mga common na problema ng ating mga amplifier. Una no yung nagbibigay ng supply sa ating relay para ito ay mag-switch. Pagpalagay natin 12 volts yan, 30 volts o 18 volts, no? Kahit anong brand po ay common yan na nagiging problema ng ating mga amplifier. Ikalawa, ang ating transistor. Yan po ang isa sa pinakabuhay mismo no nitong ating amplifier. Nasisibak po talaga yan lalo kapag naibababad natin ng matagal. Gusto ko lang naman malaman nyo na ang isipan ko'y gulong-gulo. Nagtatanong kung susundan ko siya dahil ang puso ko ay... Ang halaga po na inabot ng ating pyesa, wag na natin isama yung resistor at yung capacitor. Nagpalit pala tayo dyan ng 6 na piraso no, ng cement resistor, hindi na natin pinakita sa ating video. 8 pirasong transistor, 4 na 5198, 4 na 1941 ay nagkakalaga ng 830 pesos. Hindi po kasama ang ating labor. Ang gusto mo raw ko parang mahalin mo. Malaki din ang problema. Ito mga pyesa na pinalitan natin, yan talaga nagbibigay ng buhay no, sa ating mga karaoke. Anong balbas ng magpalaki ng muscle sa braso, padagdag ng petay belo. Ito naman ang kanyang button at kapag nakapress tayo ay pwede nating magamit no, yung ating Bluetooth o yung ating USB. At yan po lahat, sana ay nabigyan kita ng idea no para kung sakaling may sira kang amplifier ay makapagdesisyon ka kung ikaw ba magpapagawa o bibili ka na lamang ng bago.